Bago po natin simulan ang pagtalakay sa nobela po ng El Filibusterismo, disclaimer lamang po na ang lahat po ng sasabihin ko ay pwede pong galing sa aking opinion, pwede rin pong nanggaling sa mga aklat o sa mga website na ilalagay ko rin po kung saan ko po ito hiniram o ang sanggunian. At saka po wala rin po itong kinalaman sa mga political views po natin, at ito'y pawang galing lamang po sa kwento mula po sa pamamahala ng Kastila na nais pong bigyang focus at nais pong palitawin dito ng may akda na si Dr. Jose Rizal. Simulan na po natin. Kumusta? Ngayon po ay nasa ika-4 na markahan na po tayo ng Filipino 10, at ang pag-aaralan po natin sa quarter na ito ay ang nobela na isinulat po ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang El Filibusterismo. Ngayon, bago po natin simulan ang kabanata o mga kabanata mula sa nobela, ay ating po munang balikan ang kaligiran o kung saan nga ba nagmula at paano nga ba nailimbag ang El Filibusterismo. Narito na po. Ang El Filibusterismo o paghahari ng kasakiman sa wikang Filipino ay karugtong o sequel ng Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong Oktubre 1887 habang siya ay nagpa-practice ng medisina sa Calamba, Laguna. Ito ay orihinal na nakasulat sa wikang Kastila na inialay niya sa 3 padring martir na kilala sa bansag na Gomburza. Ito ay sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Natapos ni Rizal ang El Filibusterismo noong Marso 29, 1871 na nailathala rin ng taong iyon. Isang kaibigan na nagngangalang Valentin Ventura ang nagpahiram di umano ng pera kay Rizal upang maipalimbag at mailathala ng maayos ang aklat noong Setyembre 22, 1871. Sinasabing ang El Filibusterismo ay isang nobelang pampolitika na naglalayong magmulat sa kaisipan at maging gising ang damdamin ng mga mambabasa upang ang hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan ay makamtan. Ilan sa mga pangunahing tauhan dito ay sina Simon o Juan Crisostomo Ibarra, Basilio, Padre Salvi at marami pang iba. Ayan, nakita nga po natin nang dahil sa kabutihang loob ng kaibigan po ni Dr. Rizal na si Ginoong Valentin Ventura ay naipalimbag nga po ang El Filibusterismo noong Setyembre 22, 1891. Nang dahil po sa kanya, libo-libo, siguro sabihin na natin milyong-milyong Pilipino ang nalaman at natunghayan ang nobela na tumatalakay sa sitwasyon ng mga Pilipino. Dito po sa Kabanata 1 ay makikilala natin ang mga tauhan na nakasakay o mga pasahero ng Bapor Tabo. Dito po sa Bapor Tabo ay nahahati sa 2 baitang o sa 2 level ang bapor ng pasahero. Meron pong nasa itaas kung saan nakikita po natin ang mga maharlika, mga nakaangat sa buhay. At ang mga nasa ibaba naman po ng bapor ay ang mga simpleng mamamayan, hindi gaanong maalwan ng buhay, at mga estudyante, mga negosyante, at marami pa pong iba. Kaya naman po, talakay na po natin. Narito na po. Kabanata 1, sa ibabaw ng kubyerta. Talasalitaan, garote. Bitayan na ang isang lubid na nakasilo sa lieg ng bibitayin ay nakapilipit ng isang pamihit sa likod ng bibitayin hanggang mamatay sa sakal. Kubyerta, bahagi ng bapor. Pagtutsada, pagmumura ng may paghamak. Panukala, mungkahi, balakin. Paring regular, uri ng pari kasama sa orden o korporasyon. Paring sekular, uri ng pari, karaniway Pilipino na walang kinasasapiang samahan o orden. Tandisan, tuwiran, harapan, tikin, mahabang payat na kawayan na ginagamit sa pagpapatakbo ng sasakyan pantubig sa pamamagitan ng mga bisig, uldog, praile, pari. Naglalayag sa ilog Pasig ang Bapor Tabo. Isang umaga ng Disyembre, patungo ito sa Laguna at lulan sa ibabaw ng kubyerta sina Don Custodio,
Benzaib, Doña Victorina, Kapitan General, Padre Irene, Padre Salvi at Simon. Mataas ang tingin ng mga tao kay Simon dahil na rin sa alam nila, lalo na ang mga tao sa Maynila, na naiimpluwensyahan nito ang Kapitan General. Dahil sa kabagalan ng bapor, habang sila'y naglalakbay, ay napag-usapan sa ibabaw ng kubyerta ang pagpapalalim ng ilog Pasig. Sa kanilang usapan ay iminungkahi ni Simon na gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa Look ng Maynila. Nagkasagutan sila Don Custodio na isang opisyal ng konsehal at nagbigay ng solusyon na kumbinsihin na lamang di umano ang mga tao na mag-alaga ng itik. Kinakain daw kasi ng mga itik ang mga suso sa ilog. Sa ganitong paraan, huhukayin daw ng mga tao ang ilog upang may makuwang suso sa kanilang ipapakain sa mga alagang itik. Ngunit hindi nagustuhan ni Doña Victorina ang naturang solusyon dahil nandidiri siya sa balot. Atin pong nakita at nakilala ang mga pasahero mula po sa ibabaw ng kubyerta at talagang mapapansin natin na ang mga pasahero po sa itaas ng kubyerta ay nagmula po sa mga maharlikang pamilya o di kaya naman ay mga praile o kaya naman po ay mga kawanino ng gobyerno na may nasa mataas na posisyon. Okay? At dito po ipinapakita na ang bapor ay hugis tabo. May ibig sabihin po ito, gaya na lamang po ng tabo na ginagamit natin sa pagligo, na kapag inilagay po natin siya sa isang tubig o sa isang palanggana, ay mabagal po ang takbo nito. Dito ay ipinapakita rin po na mabagal ang takbo ng bapor tabo kung kaya't nag-iisip po ng paraan ang mga pasahero kung paano nga ba mapapabilis ang pagtakbo nito. Dito rin po ay makikita natin ang dalawang palapag ng bapor tabo kung saan meron pong ibabaw at ilalim na kubyerta kung saan sa ilalim naman po ay ang mga pasahero ng mga estudyante, mga Chino, mga tinatawag na Indio, kung saan siksikan po sila dahil nandito rin po ang mga kagamitan at ang mga makina po ng bapor kung kaya't mainit at sumisingaw rin po ang amoy dito po sa ilalim ng kubyerta. Kaya naman po at dito makikita rin po natin ang bapor na bagamat ito'y luma na ay natatakpan ng puting pintura. Nais lang din pong palitawin dito na pinagtatakpan po ng pamahalaan noon po panahon ng Kastila ng puting pintura ang lahat ng nangyayari, gayong alam naman natin ang problema na nangyayari sa ating bansa. O, diba? Medyo lumalalim na po tayo. Dito ko po tatapusin ang Kabanata 1 at magkita-kita po tayo maya-maya lang sa Kabanata 2. Missing someone